maihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19. Good day sa ating mga kababayan nakikinig ngayon. I hope that you would learn more about the problems of the community from the COVID and your individual problems of the local government. We start now with still the main problem now of the Filipino is been there for a long time. It's the COVID-19. Whether we like it or not, we would have to discuss it because it is the call of the times. We start with the Secretary of Health, Secretary Duque. Good evening, Mr. President. Magandang gabi po sa atin pong tagapangulo ng Senate Committee on Health and Demography, Senator Christopher Lawrence Bongo, ang ating pong Executive Secretary, si Salvador Medialdea, ang aking pong mga kasama sa kabinete at bumubuo ng Interagency Task Force, at higit po sa lahat ang ating pong mga mahal na kababayan. Magandang gabi po sa ngalan ng Department of Health at ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Muli, ako po magbibigay ng maikling ulat patungkol sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga relevant updates. Can we have the slides, the first slide? Next slide, please. Ngayon, ika-26 ng Mayo, taon 2021, meron po tayong nadagdag na 5,310 na bagong kaso. Sa 5,310, pakibalik lang yung isang slide. Yan po. Naidagdag sa ating mga kaso na 5,310, 1,025 po ay mula sa Region 4A, 988 sa NCR, 657 naman sa Region 3, at ang natitirang rehiyon ay meron pong 2,640 na mga kaso. At para naman sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon, ika-26 ng Mayo, ay nasa 46,037 cases. At ito po ay katumbas na 3.86% ng ating mga kabuuang bilang ng kaso. Ito po ang isa sa mga pinakamababang porsyento ng ating pong naitalang aktibong mga kaso. Sa kabilang dako, ang ating naman pong recoveries ay umabot na sa 1,127,770 at ang ating recovery rate ay nasa 94.45%. Habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 20,169 na ating pong mga kababayan na nakakalungkot po at sila'y pumanaw. At ang ating naman pong case fatality rate ay nananatiling sa 1.69%. Para sa mga Pilipino may edad na mababa sa 1 taon hanggang 49 na taon gulang, ang kanila pong case fatality rate ay nasa mababang 0.41%. Samantalang ang mga Pilipinong may edad na 50 taon hanggang mataas sa 80 taon gulang, ang case fatality rate ay napakamataas po sa 5.38%. Ito po ay katumbas ng 16,543 na pumanaw over 307,720 cases.
Ito rin po ang malaking dahilan kung bakit kinakailangan unahin ang mga matatanda o mga senior citizens sa ating pong vaccination program. Next slide. Patuloy ngunit bumabagal ang pagbaba ng mga kaso sa National Capital Region. At dito po nakikita natin ang case trends nationwide at sa National Capital Region, ang ating pong epicenter ng ating COVID surge. Makikita po sa panukatan gamit ang average daily attack rate per 100,000 population. Sa buong Pilipinas ay noong kasagsagan 9.2 deaths per 100,000 population per day po yan. At ngayon po as a 5.42 tayo, malaki-laki po ang ibinaba nito, halos 50%. Samantalang ang NCR naman ay nakapagtala ng 34 na mga average daily attack rate per 100,000 population, at ito naman po ay bumagsak sa humigit kumulang 10 per 100,000 population. Samantalang ang pangalawang panukatan natin, ang 2-week growth rate or TWGR nationwide ay from 11% nung kasagsagan na as a moderate risk, as a low risk na lang po tayo to negative 21%. Malaki din po ang ibinaba. Ganun din po naman sa NCR from negative 5% na as a low risk nung kasagsagan ay nung April 4 to 17, ito ay nasa negative 47% na po, no? At talagang bumababa. Ang ibig pong sabihin nitong mga numerong ito ay bumabagal po ang hawaan o ang transmission ng COVID-19 infection sa NCR at sa pangkalahatan ng bayan. Sunod na slide po, tulad ng NCR Plus, bumababa, ngunit bumabagal ang mga kaso sa mga natitirang riyon sa Luzon. Makita po natin yung kulay red na red line. Ito po ang nagpapakita na talagang bumababa pero hindi ganun kabilis ang pagbaba sa rehiyon, sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa kabilang dako naman, nakakita tayo ng patuloy na pagtaas sa Visayas. Diyan sa buong banda, sa baba, parang aqua teal color. At ang Mindanao naman ay yung kulay orange. Unti-unting nagtataasan din po ang mga kaso. Ang pagbagal ng pagbaba ng kaso na natitirang bahagi ng Luzon ay bunga ng patuloy na pagtaas ng mga kaso sa Region 4B at pagtaas nitong nakaraang linggo sa Regions 1 and 3. Patuloy naman bumababa ang kaso sa Regions 2, CAR at 4A habang nagpaplato naman ang Region 5. Nagpapakita naman ang Visayas ng pagtaas kung saan Region 6 ang may pinakamabilis na pagtaas, lalong-lalo na po ang siyudad ng Iloilo. At ganun din po sa Mindanao, Regions 9 and 10 ang may pinakamalaking itinaas, habang tumataas rin ang mga natitirang rehiyon. Kaninang umaga, nagkaroon ng town hall ukol sa relaunching ng ating pong all-expert groups na kung saan may halos 50 ang bilang ng ating pong tumutulong na mga eksperto. At ito ay para ipaalam sa publiko ang papel na ginagampanan ng ating pong mga independent na mga expert group sa pagpapaigting ng lahat ng ating kilos upang malabanan ang COVID-19. Patuloy din ang pambansang pagbabakuna laban sa COVID-19. Bibigyan po tayo ng ating vaccine czar, Secretary Galvez, ang mas buong ulat patungkol sa ating vaccination coverage. At sa kasalukuyan, nakapagbigay na po tayo ng halos 4.5 million doses na bakuna at nalampasan na rin natin ang 1 milyon individual na nabigyan ng 2 dose ng bakuna. Nitong nakaraan, ika-20 ng Mayo, dumating sa bansa ang 500,000 dagdag na doses ng bakuna mula sa Sinovac. Ang pagdating ng mga karagdagan doses na ito ay makatutulong po sa ating paghahatid ng dagdag na proteksyon sa bawat Pilipino. Ang ating pong mga panghuling bahagi ng aking pong ulat, ang mga pangunahin na mensahe at mga mahalagang paalala.
Sa kabuuan po, una, tulad ng naiulat, patuloy na tumataas ang kaso sa Visayas at Mindanao. Binabantayan na po natin ito. Habang bumabagal ang pagbaba ng kaso sa NCR Plus at sana ipagpatuloy po ito sa pamamagitan po ng mapinaigting na mga pamamaraan na isinasagawa po, ginagampanan ng atin pong mga pamahalaan lokal, ang mga chief executives. At ikalawa, hindi po matutumbasan ang kahalagahan ng pagsunod sa ating pong paulit-ulit na paalalang minimum public health standards. Nakita naman natin na sa kabila po ng pagbaba ng kaso sa tuwing magpapatupad tayo ng enhanced community quarantine, malaki po ang negatibong epekto nito sa ating ekonomiya at kabuhayan ng mga kababayan natin. Kaya naman po, aming paulit-ulit na hinihingi ang kooperasyon ng publiko sa pagsunod sa tamang pagsuot ng mask, face shield, distansya ng 1 metro o mahigit, palagi ang paghuhugas ng kamay at pag-iiwas sa mga matataong lugar upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Kaugnay nito, hinihingi rin namin ang tulong ng mga ibang sektor, partikular na ang ating transportation sector, trade, and tourism sector, among others, upang siguraduhin po na ligtas at protektado ang ating mga mamamayan. At huli po, kinakailangan natin magpatupad ng mga pangmatagalan aksyon o kilos upang mas maging handa tayo sa mga posibleng surge at sa mga iba pang pandemyang maaaring dumating. Kasama rito ang pagpapalawak ng ating local surveillance capacity, kabilang ang sapat na human resource at makabagong information system. Ang pagpapaigting ng ating pong referral systems sa konteksto ng ating pagbubuo ng healthcare provider networks at pagpapalakas ng ating financing mechanisms sa pamamagitan ng PhilHealth at iba pang pondo mula sa GAA ng ating gobyerno upang makapagbigay po tayo ng abot-kayang health services at last but not least, ang pagbubuo ng ating vaccine self-reliance. So ito lang po ang huling bahagi po ng akin ulat at handa po akong sumagot sa inyo po mga katanungan. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. Next is Secretary Galvez. And then we would like to hear the DILG regarding my order of overseeing the itong vaccine ngayon. Go ahead, please. Sir, Mr. President, to our Executive Secretary, Senator Bongo, fellow cabinet members, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ngayon pong gabi ay magkakaroon po tayo ng presentation sa ating update on vaccine administration. First slide, please. Next slide. Sir, maganda pong balita dahil kasi po nung mga nakaraang buwan, 40 days po tayo bago magkaroon ng ma-breach natin ng 1 million. Nung March at saka po nung April. Pero sa ngayon po, 20 days lang po, na-breach na po natin yung 2 million. So ngayon po, nakatala na po tayo ng 4.495 million na na-vaccinate po natin. Maganda po yung last week kasi na-break po natin ang record in terms of yung daily jobs. Na-breach na rin po natin yung 237,984 jobs a day. So, noong May 21 po, na-reach po natin po yun. And then, yung ating pong objective na magkaroon po tayo ng 1 million per week, na-breach din po natin yun ng May 17 to 23 noong last week. At nagkaroon po tayo ng 1,168,030 jobs per week. So makita po natin na by June, pwede na po tayong mag-aspire na magkaroon po tayo ng 4 million to 5 million per month. Ang magandang balita rin po dito, yung ating healthcare workers ay more or less 90% na po ang ating nabakunahan. Meron po tayong tinatawag na vaccine hesitancy
lalo-lalo na po doon sa tinatawag nating barangay healthcare workers. So yun po talagang hikayatin po namin ng DILG at saka ating mga LGUs na talagang pagsumikapan pa na magkaroon po ng tinatawag na ma-increase ang kanilang confidence sa ating public uptake. At malaki po ang magiging po kung talaga pong i-announce po natin, Mr. President, na yung mga senior citizens dapat po talaga magkaroon po talaga ng vaccine kasi sa ngayon lang po 11% pa lang po ang napapabaksin ng mga senior citizens. At nakikita po natin ang karamihan po sa casualty po natin, more than 60% sa casualty po natin sa ating mga namamatay sa COVID, mga seniors po. So kami po, nag-ano po kami ni Secretary Duque na kasi po kayo po ang pinakikinggan ng ating mga ano po, na kayo po nakapagbakuna na po ng sa para maging protektado po tayo. At yun po, tinitingnan po namin na talagang dapat po mahikayat po natin yung ating mga senior citizens at saka mga people with comorbidities na magkaroon po talaga ng lakas na magkaroon talaga ng bakuna. Kasi nagreklamo nga po si Senator Gatchalian na nakita niya sa Valenzuela, 29% lang po yung nag-uptake, ibig sabihin nag-volunteer na magpapakuna buong sa area po nila. Sa mga ibang LGU rin po, nakikita po natin, yun ang major challenge natin, na pagka doon po sa tinatawag nating group DNE, mataas po ang hesitancy. Yung A, B, and C group po ng population ay mataas po ang uptake, pero doon sa mga barangay at saka sa mga kaloob-looban na mga congested area, doon po tayo naghihirapan ng mga tinatawag natin na yung more or less 40% or sa 40% parang ayaw po magpabakuna. So yun po ang ginagawa po natin, kaya po nagkakaroon tayo ng tinatawag nating town hall meeting sa DOH at tumutulong po ang private sector para mapataas po yung uptake ng ating mga kababayan. Next slide please. Dahil po na mataas po ang rollout po natin last week, tumaas din po yung ating ranking sa global ranking. Tayo na po ay 36 out of 96 countries, 196 countries na last week ay 41st po tayo. So tayo po umangat ng 5 notches. And then sa buong Asia, from 16, naging 13 na po tayo. At sa ASEAN, nakahabol po yung ibang mga ASEAN members. 4th po tayo ng May 18. Ngayon po, nag-second na po tayo. At tuloy-tuloy po ang ating pag-ayuda sa pagtaas ng ating vaccination rollout kasi medyo maayos na po ang ating mga vaccination centers. At saka ang LGU po, through the leadership of our Secretary Anyo, ay talagang ganadong-ganado po na magkaroon po talaga ng herd immunity soon as possible time ang kanilang mga lugar. Next slide please. Ito po ang mga vaccine scheduled deliveries po sa second quarter. Nagkaroon po tayo ng tinatawag nating nagkaroon pa tayo ng slip or mayroon mga hindi dumating po na mga vaccine na expected po natin ng May. Especially po yung sa Sputnik, we are expecting 1.3 million at ang dadating lang po is 300. And then yung Pfizer po na supposed to be darating ng May ay darating po sa atin ng June. Ang maganda rito, hindi po nawala yung vaccine na yon. Yan po ay na-move lang po ng June 7 to 11. And then ang AstraZeneca, most likely baka meron po rin tayong matatanggap both doon sa COVAX at saka po 1.3 million na AstraZeneca na galing po sa procurement ng ating private sector. Moderna po, more or less mga June 21 po darating. At ang Sinovac ay more or less mga June 6 darating ang 1 million. Pero meron po tayong inaasahan na 4.5 million doses for June with a total of 12,250,000 na doses for June. So ito po ang inano po namin na most likely kung sana po may awan Diyos na makuha po natin yung 12 million this coming June. Next slide po. Dumako po tayo sir sa global po natin. Nakikita po natin ng Malaysia and Thailand talagang tumataas din ang kaso. Pero nakita po natin ng Indonesia dahil mataas po ang level ng kanilang vaccination, nakita po natin na talagang bumababa po ng tuluyan ang Indonesia sa kanilang mga kaso. Nag-start po sila ng vaccination last February, nakita natin na sa kanilang maikting na response, nakita po natin na Indonesia na i-maintain nila na mababa po yan. And then, next slide please. Sir, maganda pong mga balita na yung mga vaccine na nabili po natin
ay talaga pong very epektibo sa mga variants ng India. At the same time, ang US po ay nagkaroon po ng tinatawag na report na yung kanilang vaccination program ay naging maigting at ngayon bumaba po ang kanilang mga cases. Next slide please. Ipakikita po natin yung report na talagang yung mga rollout leaders ng real-world example of how vaccines can work against the pandemic. Yung sinasabi nga po natin na dati pa na talagang ang ating solusyon dito ay vaccine. Nakikita po natin talaga na sa UK, noong nagkaroon po sila ng 50 million na vaccination, nakita natin pababa po talaga ang kanilang mga kaso. Nakita po sila natin, nagsimula po sila na napakataas po ng kaso. At ang US, ganoon din po, nung na-reach nila yung more or less 30% ng kanilang nag-reduce na po ang transmission nila. At ang pinakamagandang kaso po talaga ay yung Israel, nang umangat po sila ng more than 50%, talagang nakita natin talagang napakababa po, nag-dive po ang kanilang mga kaso. Sinabi po nila sa akin nung nagkaroon po kami ng meeting ng mga officials ng health officials ng Israel na nung dati umaabot sila sa 8,000 to 10,000 ang nasa ospital. Ngayon po ang kaso po nila 47 na lang po. So nakita po natin na talaga yung sinasabi nga natin na the vaccine works. Next slide please. So ito po ang nakikita natin na 3 key imperatives to end the global pandemic. Nakita po natin talaga na even though we are doing the aggressive vaccination, we need to further strengthen the surveillance and sustain the mitigation. So yung ating PDI-TR strategy at saka yung tinatawag na continuous testing at continuing genomic surveillance of variants and sustain public health measure, kailangan po natin ma-maintain po yun. Ganun po ang ginagawa ng ibang countries na kanilang ginagawa na though they are aggressively vaccinating, mini-maintain pa rin po nila yung tinatawag po nila na phased opening. So sa aggressive vaccination po natin talaga, makikita po natin na ang pinakamalaki problema po ng global problem is yung demand generation. Nakita po natin sa US noon dati, nag-average po sila ng 5 million a day. Ngayon po, bumaba po ng more or less 1 million na lang po at go to even 800,000. Meaning talagang bumababa po pagka po nagkaroon po ng saturation point na 50% of their population, ay talagang bumababa po yung demand. At nakita po natin na sa atin, pagka nakuha rin natin yung ganung mga 60% o 50%, may possibility po talaga na bababa po yung demand. So yung ating objective na magkaroon po ng herd immunity by having yung 70% or even 80% of our population ay magiging malaking challenge po, Mr. President. Kaya po kailangan po talaga natin na hikayatin po natin ang ating mga kababayan na magkaroon po talaga ng tinatawag natin na masigasig na magkaroon ng bakunahan po sa buong bansa. At sa ngayon po, tinitingnan po natin yung we are adapting the vaccine innovations. Ang ating mga manufacturers, meron na silang ginagawang mga boosters. And then yung ibang countries, bumababa na po sila sa 12 years na vaccination. Kasi ano po na sinasabi nga po nila, na yung 17 and below, more or less 29 o 30% ng population ay pwede pa rin gumalaw. And we cannot fully contain and eliminate the disease if we have a sizable amount of population that have not been vaccinated. So many countries right now, those countries who are on the lead of the vaccination, they are now dipping to the pediatric vaccination. And then also some countries na nagkaroon po ng tinatawag na problema po sa supply, ay nagkaroon po sila ng tinatawag na mix and match. I believe meron po kami nabasa sa sa Spain na ang AstraZeneca, ang first dose, ang second dose niya po is Pfizer. And they found out na sa limited po nila ay mas mataas po ang efficacy. So yun po ang presentation ko lang po ngayon, Mr. President, at tuloy-tuloy po ang pagbabakuna po natin at kami po humihingi po talaga ng tulong sa SILG para at least ma-impose po natin yung maximum vaccination sa mga areas po natin. Thank you. Let me magsingit lang ako. Ito bang nag-aagawa ng Pfizer and some of the local government units would have it as an exclusive vaccine for them.
Alam mo ho, hindi pwede ito kasi meron tayong Pfizer. Walang problema yan. At maibigay natin sa mga tao, walang problema. But yung mga tao na would like to demand Pfizer at walang iba, ay hindi po pwede yan. Kasi hindi naman talaga lahat dumating sa atin puro Pfizer. It could have been another story kung ang Pfizer exclusive sa atin dumadating. Ang Pfizer ho ay one of the brand vaccines that are being dumadating sa atin that has been using by government. Iba-iba ho. Sinovac, Moderna, ang ready na marami in numbers ang Sinovac. Yan ang ginagamit sa Indonesia, then sa ano pa mga gumamit yan? Indonesia, Hong Kong, then you have si Widodo. So, India. Kung gusto ninyo sigurado Pfizer at you begin to be selective, hindi ho pwede yan. Kasi yung Pfizer, iisa lang sa mga nga dinidistribute natin. And kung ang Pfizer, it's not because of the brand that is really very, very effective because lahat naman yan talagang magagamit natin. Yun you begin to demand exclusive yung Pfizer sa inyo. How about the others? Kung ubusin ninyo para Pfizer para sa inyo lang, wala nang iba. Yung lahat ng Pilipino na gusto ng Pfizer, hindi mabigyan. So, I cannot, I cannot administer exclusive Pfizer sa isang lugar to the exclusion of other Filipinos. Kaya hindi pwede ho yung, kailangan talaga i-mix yan at saka yung blind ang tao sa anong binibigay. Basta may bakuna, period. And the best bakuna is really the one that's available for you. Ngayon yung ninyo na ayaw ninyo, hindi nga pwede nga yan . Ulitin ko, kung kayo lang ang may gusto, tapos yung iba hindi mapagbigyan, paano yung ibang Pilipino? So you begin to be selective, the others will also begin to be agitated about the potency na pareho naman sana sa iba. They will also demand Pfizer. How about the other Filipinos from the Visayas to Mindanao? Hindi natin mabigyan. Hindi pwede yung ganon. There must be equality in everything. Kung sana maraming Pfizer tapos hindi maibigay sa inyo, then you have every reason to complain. But if it is a limited number, tapos gusto ninyo sa inyo lang, hindi pwede yan. So, ang order is to mix. Kung ayaw ninyo, wag. Ayaw ninyo ng ibang Sinovac, another, hindi namin problema yan. Anyway, kung magtamaan ka ng COVID, wala kaming magawa sa inyo. Sabihin namin na, well, it's your choice. You wanted something which cannot be given to you. Kasi ito, I said, haluin namin lahat. Halo-halo. And dumating sa inyo, halo-halo na vaccine. Kung, I don't know if it's true, but Secretary Anyo will
magsalita dito na after me. Ang masabi ko lang na kung marami sanang vaccine, tama yung inyo. Walang problema. Kung sumasali kayo dyan sa argumento na vaccine, kailangan kung gusto niya ibigay, hindi namin maibigay yan. It is impossible for you to have a vaccine. Sigurado pag upo mo. Vaccine is vaccine. Walang pilian yan. Kung puro Pfizer na dumating sa atin, okay. But ang Pfizer is just one of the brands that we are using. Now, if we use it in one place, kaya nga sabi ko, ulitin ko again, how about the other Filipinos? So there has to be equality. Equality means that, kung haluin namin, if by chance you are injected with Pfizer, swerte ka kung yan talaga ang gusto mo. But ako, a misnomer, bakit maging swerte ka kayong mga kukuha ng Pfizer? Why? Do you think that you are better off being vaccinated and you are far from getting COVID again? There are so many variants now, and it's better to have the vaccine right away without being choosy. Hindi ho pwede yan. Pati yung mga doktor sumali, yung mga kung kaya dito, kayo nandito, payag ako. But yung udyukin mo yung tao na he has the right to choose for his, pati yung ibang officials. Hindi, not feasible at all. Hindi ka makapili kasi kukunti lang rin yan. If you think of the other Filipinos would want to be injected with vaccine, hindi lahat. So it would not be fair to just concentrate or focus the Pfizer vaccine in one place. Mahirap yan. You might get it, but it is a result of a mixture. Iba-ibahin namin yung magkaiba lang sila. Ang sabi ko sa mix it para walang. You would not know where. Yes. Senator Go. Magandang gabi po, Mr. President. May suggestion lang po at napag-usapan rin po natin ito. Yung sa mga procured na mga bakuna na darating na not covered po ng COVAX, baka po pwede mabigyan ng priority yung mga seafarers at saka yung mga OFWs na unofficially naman po na sinasabing hindi tatanggapin po doon sa ibang bansa pagpasok nila doon. Pero yun po yung nagdadalawang isip sila na magpabakuna nitong ibang brand ng bakuna dahil hindi nga sila siguradong tanggapin doon sa pupuntahan na bansa. At nabanggit niyo po to, Mr. President, na ipresenta lang nila ang kanilang mga deployment order o patunay na meron na silang kontrata doon sa ibang bansa. Alam mo, I would like to go along with them. But when you begin to distribute yung mga bakuna and pipiliin mo yung tao, it is not really a matter of where you're going. Sabi ng tao, namin problema yan. Kung pupunta sila sa so that has to have a separate program. I will call Secretary Anyo. He has more to tell you about what I'm trying to say to the public. Secretary Anyo, can you? Magandang gabi po, Mr. President, fellow public servants. Magandang gabi po. Ang una pong aking ibibigay na, yung unang slide please, pakibalik. Yan. Dito po muna tayo sa update po ng Ayuda. Maganda pong balita sapagkat umabot na po tayo sa 99.67%.
Ibig sabihin po, ang lahat o na beneficiaryong nakatanggap ay 22,838,875. Almost 22.83 billion po out of the 22.9 billion na inyong ipinamahagi. 93 LGUs po ang nakatapos ng 100%. May iba pong LGU na nagsauli ng pera sapagkat kahit ano pong hanap nila ay hindi na nila makita yung beneficiaries, kaya isinoli na lang po nila yung pera. Next slide please. Ito po ang breakdown ng ayudang pinamigay natin sa NCR Plus. Makikita po natin sa Metro Manila 99.95%. 11 billion po ang naipamahagi. Ang Bulacan po actually ay 100% na po ito. Total of 2.96 billion ang naibigay sa mga beneficiaries. Ang Cavite po ay nasa 98.45%. 3.3 billion po ang napamahagi. Sa Laguna po, 99.74%. So 2.7 billion. At sa Rizal po ay 99.68% or 2.6 billion. Kaya po nais nating batiin ang mga LGUs, ang mga mayors, ang mga barangay officials, social workers, mga DILG field officers sa kanilang accomplishment at taus-pusong pagsiservisyo. Bagamat kahapon po ang naging deadline natin, yung ibang natitira po ay tatapusin natin at yung hindi nakapatapos ay pagpapaliwanagin natin bakit hindi nila natapos ng 100%. Secretary, I beg your Yes, sir. kind indulgence. Singitin mo lang ako. Itong what is being given to you now by the DILG, ito yung tulong. It runs into billions. Pay attention sa nandiyan nakikita ninyo ngayon, mga Pilipino. Kaya sabi niyo walang binigay ang gobyerno na tulong. Nauubos nga dahil diyan sa assistance ninyo. DILG has been very diligent in giving the money. Sila ang inahango na sila ang magbigay. Na nakikita naman ninyo. I said pay attention to the figures because then you would know magkano ang binibigay ng gobyerno na ayuda para sa Pilipino na naghihirap. Thank you. Thank you, Mr. President. Sa ating pong pagtulong sa pag-roll out ng bakuna, ay maglalabas po tayo ng memo, circular. Ito po yung tinatawag nating fast tracking of inoculation efforts para po mapabilis. Ito po ay ilalabas natin. At ang mga importanteng puntos po dito, papaspasan ang paggawa ng mga master list at sisimplihan lang ang data at impormasyon na kailangang i-fill up sa registration. Kung the simpler, the better. Mahirap yung marami pang masyadong itinatanong at natatakot yung ating mga mamamayan sa pagre-registro. Gamitin ang lahat ng paraan at pagsabayin ang mga traditional at technology, social media-based platforms sa pagparehistro. Ang ating pong mga seniors, ang ating mga mahihirap na mga kababayan, ang iba dyan ay walang smartphone, walang wifi, walang computer. Kaya gusto natin ay kasama din yung traditional na pamamaraan ng pagrehistro. Pwede pong mag-assign ng mga tao sa mga lugar at magbahay-bahay para makapagparehistro yung ating mga kapuspalad na kababayan. Tuloy-tuloy na information campaign, aggressive information campaign para mainganyo ang ating mga kababayan na magpabakuna. Bukod sa mga online meeting, social media, pati traditional methods ay dapat gamitin katulad ng pagbabandilyo sa mga sulok-sulok ng ating mga barangay. Kasama rin dito, nais natin ng mga LGU ay magtalaga ng sasakyan at libreng sakay upang ihatid at dalhin ang ating mga kababayan sa mga vaccination sites. Ito naman po ay pinapractice na ng ibang LGUs katulad ng Taguig, Nabotas at Muntinlupa. At gusto natin na ang mga LGUs ay magkaroon ng partnership sa mga private hospitals, private sectors, NGOs, mga religious organizations
at mga homeowners at village association para mas maraming vaccination site ang maitalaga natin. Kasama na rin ang paglalagay ng mga drive-thru, paggamit ng mall, mga clubhouses. At kahit po barangay health center, meron tayong 42,000 barangay health center sa buong Pilipinas. Sa pagdating po ng ating mga bakuna, po pwede nating magamit din yan. Next slide, please. Sa ating pong paghahanda sa pagdarating ng mga bakuna, sa buwan ng Hunyo, Hulyo at susunod pang mga buwan, ay tuloy-tuloy po ang paggawa ng vaccination plan ng ating LGU. Sa ngayon po ay merong 25,994 LGUs na ang nakapagsabit ng kanilang vaccination plan. Next slide, please. Nitong mga nakarang araw ay kapansin-pansin ang pagdami ng mga insidente na mass gathering at social activity sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng mahigpit na implementasyon ng community quarantine. Dahil dito, inatasan natin ang ating mga punong barangay na paigtingin ang pagpapanatili ng kaayusan at siguruhin ang pagsunod sa mga patakaran upang mapigil ang tuluyang pagkalat ng COVID. Kung maalala po natin, may 3 super spreader event na naganap, katulad ng mass gathering sa gubat sa syudad sa Caloocan na kung saan ay 2 po ang nag-positive dito noong May 9. Ang sunod-sunod na party po dito sa barangay nagkaisang nayon noong May 9 hanggang May 11 na kung saan 54 po ang nag-positive dito. At noong linggo lang sa Narsagaray, Barangay Matiktik sa Bacas River, May 23, ay nagkaroon ng swimming picnic dito sa lugar at ngayon ay nagsasagawa tayo ng contact tracing. So dahil po dito ay maglalabas din tayo ng isang memo circular kung saan ang ating mga punong barangay ay bibigyan natin ng mas malaking responsibilidad. Una po ay pananatili ng mahigpit na pagpapatupad ng minimum health protocol. Pangalawa ay inaasa natin ang ating mga punong barangay na agarang magbuo ng kanilang barangay COVID-19 Operation Center at barangay tanod health patrols na tutulong magbantay sa pagsunod ng ating mamamayan sa minimum health protocols. So ang ating pong mga barangay tanod ay magkakandak ng health patrols, lalong-lalo na kapag weekends at public holidays. Ito po ay gagawin natin mandatory. Nais po nating suyurin ang ating mga punong barangays at barangay tanod, ang mga pook libangan ng sakop ng kanilang barangay, lalong-lalo na kapag Sabado at Linggo at holiday o panahon ng pista, upang siguruhin na ang kanilang mga kabarangay ay sumusunod sa minimum health protocols na itinaga ng ating pamahalaan. Dapat din siguraduhin ng ating mga punong barangay na walang magaganap na salo-salo o public gatherings tulad ng inuman, sabong, tupada, pesta, parade, prosesyon at iba pang mga mass gathering. Panglima, patungkol naman po sa ating mga community pantries, inaasahan din natin ang ating mga punong barangay at opisyales na magpapatupad ng minimum public health standard. Dapat din ay mayroong mga emergency hotline numbers ang barangay kung saan maaaring mag-report ang ating mga mamamayan sa mga nagaganap na mass gathering. Ito ay dapat nakaposte sa iba't iba't sulok ng barangay. Pangpito, inaasahan natin ang patuloy na pakipagtulungan ng ating mga barangay sa City, Municipal, COVID Operation Center at ng Operation Center ng Philippine National Police sa kanilang mga barangay upang mas epektibo at mas madali nilang maipatupad ang minimum health standards, lalo na sa mga insidente ng mass gathering kung saan kailangan ng barangay ang PNP kasama na rin ang Bureau of Fire bilang force multiplier sa pagdidispersa ng mga tao. At inaasahan natin ang patuloy na kooperasyon ng ating mga punong barangay sa pagpapatupad ng iba pang mga protocols o ordinansang sinusunod sa panuntunan ng IATF at iba pang sangay o ahensya ng pamahalang tumutulong upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Next slide, please.
Sa ating patuloy naman na kampanya laban sa illegal na droga, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan, may naitalang 30 mga drug personalities ang kusang sumuko sa otoridad. Sa mga araw din na ito, 1,300 at 17 ang ginawang anti-legal drug operations ng ating kapulisan. At ito ay nagbunga sa naitalang pag-aresto sa 1,700 at siyam na mga drug personalities, habang 21 naman na personalidad ang namatay habang isinasagawa ang anti-illegal drug operation. Sa parehong panahon ito, umabot ng 181,461,461 piso sa kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sabu at marijuana mula ika-17 hanggang ika-25 araw ng buwan ng Mayo. Yan lamang po, mahal na Pangulo. Salamat, Secretary. Itong gathering na sinabi mo, ang tigas talaga ng ulo ng mga baski na nagtutupada, magpifiesta. Look, I think there's a law in the, huwag ninyo akong pilitin na talagang pahirapan ko kayo. We will review the national laws regarding the matter. But I think there's something in the revised penal code. Pero alam mo kasi, hindi naman talaga yung krimi na may ginawa kayo. Except that most of you are committing a crime. Kasi alam ninyo na after swimming together, a lot of you get positive na for COVID-19. Parang wala kayong binabaliwala ninyo ang pakiusap ng gobyerno. And it's criminal for you to get the COVID and pass it on to another innocent person. It is really a crime. Naghahanap ako ngayon ng batas na paano ko kayo ipahuli ng pulis tapos as detained for committing a crime na yung mga bata is sa DSSD tapos ang mga is pakulong ko kayo. I will look for a suitable law because you are now forcing my hand to get into this thing and control it. Ayaw ninyong magpasaway. Yan ang problema ko, ang Pilipino. Much as we would like to reduce the COVID cases, kung ganun ang ginagawa ninyo, walang katapusan na itong putang inan to. Kasi lahat kayo naghawaan na naman, and you know the danger of congregating or getting together so close to each other, nagsasayawan pa, nagpipista pa. Ano ba sinabi na sa inyo na delikado yan? And you take it nonchalant. Ibig sabihin, okay lang, wala. Kung meron, hindi nga pwede kasi ginagawa ninyo, you are not contributing to the lowering of the COVID-19 cases, but rather you are there to transmit, be getting positive and transmit it to your pag-uwi ninyo, sa nanay ninyo, tatay ninyo, kapatid. Walang katapusan ang tradisyon dito. Wala tayong pera forever na magsabi sa inyo na sige, mag-COVID kayong lahat. Otherwise, walang mangyari itong sa bayan na ito. Okay ako kung sobra-sobra na yung ospital dyan na magamit yung sa Coliseum. Kung ayaw ninyo dyan sa ospital, you go there.
But once you are positive, dadamputin ka talaga, ilagay ka sa isolation. Pag nag-positive ka, dadamputin ka talaga. Bantay kayo. And I make it mandatory, and this will be the job of the municipal mayor, city mayor, and the barangay captains. You know, kayong mga barangay captain, do you know that you have committed a crime of dereliction of duty? Tingnan ninyo sa revised penal code, magkonsulta kayo ng abogado. Talagang ang unang ipakulong ko, yung barangay captain. Having committed the crime of dereliction of duty under the revised penal code, napipilitan ako, ayaw ko, sabi ko, magtrabaho kayo. Yung barangay captain, if you are really worth your status there, kung ayaw ninyo, umalis kayo. Kasi pag ulit ito, pag may isa pa, beginning tonight, pag may isa pa, ang unang hulihin ang barangay captain. I'm ordering the police to arrest the barangay captain and bring him to the station, investigate him for being a derelict or dereliction of duty, having failed to enforce the law. Kasi magpabarangay captain kayo, persons in authority, tapos wala kayong gawin, hindi kayo tumulong sa national government, you are not doing anything, then I will order your arrest. Ayaw kong, may nagsabi iba, suspension of the writ of habeas corpus para damputin na lang kayo lahat. Ayaw ko because hindi naman talaga ito outright something which is a violent crime. Pero dereliction of duty is your omission to really do your work. So ang unang, pag naulit pa ito, ang unang hulihin ang barangay captain. Kasi pag nangyari ito, ibig sabihin, you gave the permission by per force, that is the presumption. Kaya kung hindi ka nagbigay ng permiso, hindi mangyayari yan. Ngayon, kung there's a party or there's a swimming picnic there, tapos wala kang ginawa, ikaw ang hulihin ko una. The first line of to be there sa line up sa police, imbestigahin kayo. I'm ordering the DILG to enforce the law. The crime secretary is dereliction of duty. It's under the revised penal code. You just fail to enforce the law. And kayong mga police, you are put on notice that ang unang aristuhin ninyo pag nangyari yan, kasi magtakbuhan yan eh. Pagdating ng police, magtakbuhan namin, hindi mo na mahabol. Yung iba, you'd be able to apprehend some, but the others would make good and escape from the clutches of the law. So ngayon, merong barangay captain, tapos hindi mo na hinto. Alang-alang naman ang mayor ang pumupunta in the echelons of authority. Hindi na pwede yung mayor magsingit-singit pa doon. Kasi kayo, merong power. You and the mayor are persons in authority. So, ikaw ang unahin, and maulit pa nga ito, pag may one single incident beginning tonight, the police will just arrest the barangay captain first and bring him to the station together with yung nagpipiknik dyan, ang maaresto, silang lahat. Have them investigated and detain them for itong barangay captain, mabigat yan. You can be charged and detained. Tapos maghintay ka ng inquest, if there is an inquest fiscal. Ganun na lang. Kasi pinilitan ninyo akong
ano nito eh. I hate it. Maraming respeto ko sa barangay captain. Pero please understand that hindi ito request ko. I am not requesting for help. I am telling you that it is your duty to prevent this kind of events happening in your jurisdiction. Wag magtingin sa akin. Hindi ako naghingi ng tulong sa inyo. Ikaw mismo ang pipigil dyan. Because if you do not do it, you will go to jail. Yan ang totoo dyan. Kaya ako napilitan maganito kasi talagang ayaw, yung mga tao ayaw sumunod. And despite of that, they flaunt the law by just doing it every night. Pagka may congregation, there's a party going on, arrest them. Ikaw na mismo, if you are not capable of doing it, then you call the police to assist you, and to enforce the law accordingly. Yan ho ang, well, that's the thing about, I said I hate to do this, but you are forcing my hand into the matter. And remember, said, it is that I am not asking for any help from you. It is your duty. I do not have to remind you that if there are violations of law or if there is something which is detrimental to society and to the people, do something about it or else I will arrest you. Kayong mga barangay captain, remember, beginning tonight, pag mayroon pa, the police are put on notice that they are supposed to arrest. It's a valid one. Huwag kayong matakot na mag-aresto ng barangay captain. There is a law which says the captain must, barangay captain being a person in authority, must enforce the law within his jurisdiction. Failing it, then you are guilty or liable for the crime of dereliction of duty. Mabuti yan klaro. Kayong mga police, ayaw rin nyo mag-aresto, then the same, dereliction of duty. It applies to all. As a matter of fact, it applies to all law enforcement agencies. If there is there in front of you a crime committed, you must act. And I said, for those who are doing the duty, for those who are charged in connection with the performance of your duty, I will be there to help you. And I will not allow you to go to prison if you do exactly what the law requires. Yan ang ngayon, pag-aresto ninyo, yan nga ano dyan lumaban, ayaw sumama. Tapos may kunting garas sa muka. Tapos human rights. Ito human rights, you better go inside the story. Do not just presume, presumptuous na merong nagasgas, may bukol ang tao. Because pagka lumaban yan, ang mga pulis may tension, and that is good. By the way, I'd like to make it a permanent fixture. I'm addressing myself to the Secretary of DILG. But instead of, using a hand to put a person under arrest, na lumaban, na makipagsuntukan siya, edi hampasin na lang niya, hampasin niya yung paa, not the head, huwag naman yung that will be cause a serious harm. Hampasin mo yung kamay, hampasin mo yung paa pag lumaban, because you have to put him under your authority. Remember, ito lecture na lang ako. Pag ikaw,
your duty, if you're arrested, tapos may police dyan, police ako, you are arrested for violating the law, huwag kang lumaban. Na pag lumaban ka, ngayon, sabi ko, huwag na lumapit ang pulis masyado sa iyo, baka maagaw pa yung baril, makipagsuntukan ka pa. Hampasin mo ang kamay pag ayong sumunod. Because when you are arrested, the police or the law enforcer must exert his authority. Kailangan kang sumunod. Pag ayaw mo, he has power to use reasonable force. Kasi pag arestado ka, dadalhin ka talaga sa istasyon. There is no such thing as arestuhin ka tapos sabihin, sige, pagkatapos na ganyan, hampas ka, paalisin ka lang. The police must bring you to the station. And the reason why the police can use force is ikaw ito, civilian, ito yung police. Paglapit ng ganun, he must exert his authority to overcome your resistance. Kasi kung magsigawan lang kayo dyan, walang mangyari. Sabihin talaga ng police, sumama ka sa ayaw mo't sa hindi. Kung hindi, patay kang sumama, mabuti. Patay ka na buhay, mabuti. Ang police must be aware that he has the power to overcome, ayaw magpa-aresto. Kaya ang police, in exerting his authority, must overpower the resistance of the person arrested and bring him inside. Kung mag-resist lang, magdudumog lang kayo dyan, tapos dyan, tapos na. Then the police is, again, because you have to be arrested and prosecuted for the crime of, alam mo, pag lumabang ka ng police, that is, direct assault. Labang ka doon sa kapitan, that is a direct assault. Pag nasuntok mo ang kapitan, direct assault plus yung sugat niya. That is baka hindi ninyo alam yan. Pag lumaban ka, nasuntok mo yung barangay captain, ayaw mong sumunod, then you have committed, I said, one, the injury that you caused to the barangay captain, and two is your crime or whatever act that you are, wrongful act that you are arrested. So ngayon, ang pulis na, kasi hindi madala ng barangay captain. The barangay captain must take the initiative, and if he thinks that he needs the assistance of the police, or better still, yung police, nandyan na yan. Tapos, huwag ninyong palusutin. You surround so that they will not be able to escape and bring them to the, whatever, or lecture. Pabalik-balikin ang lecture 3 araw. Stay in the wherever a place designated by the barangay captain. A person in authority, para kang ikaw yung presidente sa lugar mo. I cannot, hindi ako pwedeng sumingit dyan sa trabaho mo. Trabaho mo yan. Ibig sabihin, kung ako, bababa pa ako dito sa opisina ko, lalabas ako sa bahay ko, just to go around and arrest the persons violating the rules being imposed. Inyo yan. Para akong gago kung ako pa. All I can do is to direct everybody in guidance. Yan. Ngayon, the police must play an important role. Do not be afraid. You can use force. Ito reasonable force. Kung ayaw lang man magsuntok, magipagsuntokan, paluin mo yung kamay o paluin mo yung paa para sumunod sa iyo. You can do that because you have to overcome. Kung hindi mo kasi ma-overcome, magtabla kayo,
walang mangyari. Ikaw, police, mas overcome. Tapos yun. That's why you are allowed to use reasonable force. If there is a resistance to the arrest. So, walang kayo matakot. Ako na mismo ang mag-intervene if you are charged, tapos ganun ang nangyari. Ako na mismo ang ako na ang papalag. Na ayaw ko yung mga pulis mapreso dahil nagtatrabaho. Kasi kung ginagawa ninyo, dinibanda ninyo, tapos ang pulis pa ang magkakaso for doing his duty, ibang istorya na yan. Hindi na istorya ng human rights yan. So better, yung human rights must study their law also. May mga abogado man kayo, bright man kaya kayo. Edi start to read the revised penal code. Kasi yung gobyerno na mag-enforce ng law, may kasalanan patuloy. Anong klase? Walang mangyari sa atin yan kung ganun. And that is what usually happens. It's because mag-countercharge. Kasi ayaw sumama, masugatan, hinihila ng pulis, tapos magpunta doon sa doktor, magpa-examine doon na ito may bukol sa dito. Go inside the story, human rights, before you do anything else. Otherwise, there will be an endless debate between you and me. And ngayon, pag pinailan ninyo ng kaso yung pulis, tapos alam ko, sabihin ko wag. Sabihin ko, pag mag-file kayo ng kaso, sabihin ko, bakit? Ngayon, yung mga pulis na abuso, lasing, naghahampas ng tao dyan, yan ang pulis na dapat ikulong. And the police that will confront him must also use reasonable force. Ngayon, may baril yan, di magbarilan kayo, ba't huwag ka nang napauna? Para yan sa mga law enforcement na umaabuso. Hindi yung mga law enforcement na nagtatrabaho. Tapos pailan ninyo ng kaso, tapos malalabas yung warrant. Alam mo, ang police pag nawala ng, when you falsely accuse a policeman of a certain wrongful act na hindi naman totoo, kinabukasan wala na yung pagkain sa bahay. The children will stop going to school because wala na pamasahe. Tapos yung pagkain magkukulang na. Imbis ngayon na may sweldo silang malaki, they can eat breakfast, lunch, and dinner with the family. Yan ang ayaw ko yung harassment. Ngayon, yung may investigasyon ngayon ang pulis na itong na namamatay. Everyday may namamatay. Kahapon may namatay, yung isang araw namatay, lumaban sa pulis. Again, I would say that I will not allow. Kasi walang mangyari sa gobyerno ko. Mainutil kasi ang pulis ayaw nang gumalaw. Kasi baka mademanda sila. Then I say, and for all the armed forces nagtatrabaho, do not be afraid. Because when you are on the right side of the law, I will be there to help you. Kaya itong mga pulis, I caution you, huwag kayong yung abuso. Huwag kayong mag-duty kung lasing kayo. Kasi pag kayo hampasin ko, yung dala-dala ninyo na ratan, yung ihampas ko sa ulo ninyo. But when you do your work, and you follow the rule, I will be there to defend you. Hindi ako papayag ng harassment dun. Hindi talaga ako papayag. Marami ng kaso na pulis na yung ina-aresto. Rin, sila nag-aresto, pagkatapos ina-aresto sila kasi may kaso, mag-file ang... Basta ang sabi ko sa pulis, sabihin mo ang totoo. If you want my help, come here sa Malacañang at isabi mo kung anong mangyari. Do not lie to me.
Yan lang ang hihin ko sa inyo. Depensahan ko kayo sa habang panahon, but do not lie to me when I ask question. Yan ang klaro. Okay? Now, we are through with the Secretary Anyo. Maybe Secretary Lorenzana would like to say something. Good evening, Mr. President. Dalawang ulat lang po, update lang dun sa mga umuuwing mga OFWs na binabantayan natin. Meron pong dagdag na 9,000 mula nung ako nag-ulat nung nakaraang linggo. Ang total na po ngayon ay 555,700 ang nakauwi ng OFWs mula sa iba't ibang panig ng mundo. Doon naman po sa mga Pilipinong nasa Sabah, meron pong dumating noong Lunes na 496. Sila po ay dinala dyan sa Zamboanga at pagkatapos yung iba po ay nag-uwi na sa kanya-kanilang probinsya. Yun lang po, Mr. President. Thank you. I know. Alam mo, Del, I really appreciate what you're doing. It's a burden really to tanggapin yung mga Pilipino, which I appreciate very much. Trabaho kasi ni Secretary Lorenzana magtanggap ng mga Pilipino dito, then mapwesto sila. Muna sa hotel, then they wait for a certain period to be transported back to the room. Masakit sa akin yung mga Pilipino na mag-uwi dahil nga sa pandemic. Masakit sa akin na mawalaan sila ng trabaho at medyo ubos ang pera. A long way to come home. So kung sino talaga yung mga Pilipino na gustong umuwi, we will do everything to expedite the return to the country, which is the Philippines. Mahal ko kayo. Kung hindi ka mahal sa kanila, then I love you all and come back to our country. And kung anong magawa natin para sa inyo. I'd like to call on this kay Dr. Domingo to give us. Yes, sir. Good evening, Mr. President. Maikli lang po, no, a few very short update lang po sa mga vaccines, no. Sa buong mundo, since last week, may nadagdag po actually na 2 vaccine. One is a vaccine from China, a private company, and then one from Kazakhstan na na-approve po sa kanilang mga bansa. And these are also inactivated virus vaccines like Sinovac and Sinopharm. So all over the world right now, there are 16 vaccines that are being used under emergency use authorization. Next slide po. Sa Pilipinas, sa ngayon po meron tayo pa ring 7, pero malapit na pong maging 8 dahil patapos na rin po yung evaluation natin, no, doon sa pinakahuli po natin na application. So as of now, we have 7 vaccines. Next slide. At sa ngayon po talagang we are still working under Executive Order number 121. Under emergency use authorization pa rin po ang ating mga bakuna dahil wala pa rin pong fully developed vaccine anywhere in the world that has been registered for commercial purposes and for marketing. Next slide. So ang ginagawa po natin, pinabantayan po natin yan masusi ng DOH at saka ng FDA to make sure that every time we get any new information, we check all of the adverse events and we make sure that the benefit definitely outweighs the known and potential risks of any vaccine. Kaya po paminsan-minsan katulad po nung AstraZeneca dati, nag-pause tayo, pinaaral natin sa experts natin at araw-araw po nire-report sa atin ang mga adverse events. At ang maganda naman po, binabantayan din natin ang mga datos sa buong mundo sa ngayon. And all of the vaccines that we are using, we can guarantee that the benefit outweighs the risk. And the real world data is actually very encouraging. Katulad po ng sinabi ni Sec. Charlie kanina, no? Even the vaccines that were said to have 60-70% efficacy during the clinical trials, ngayon po na binabantayan sila sa real world setting, as we are also going to do with the OST, nakikita na mas above 90% naman po ang real world. So, karamihan po ng ating mga next slide, karamihan po ng ating mga application for EUA ay mga
private po ang nag-a-apply, pero meron din pong mga nag-a-apply na gobyerno katulad po nung Sinopharm. Next slide please. Next. So ito lang po yung update, Mr. President. Yung pong Pfizer Biotech, ito yung pinakauna po natin na binigyan ng EUA na vaccine. Last week, May 20, they applied for amendment to include 12 to 15-year-olds dun sa pwede pong gamitan ng bakuna. Sa US FDA na approve na po ito at ginagamit na po sa mga bata sa Amerika. At yung atin pong mga experts ay in-evaluate. In fact, early this evening, I already got the recommendations of our experts and it's very favorable. So within the week po, we will be issuing an amendment to the emergency use authorization of Pfizer, and it will be we will be able to use it in children 12 to 15-year-olds. So pag dumating po yung maraming in-order ni Secretary Charlie ng mga Pfizer, maaari na po itong gamitin sa mga batang 12 to 15-year-olds. Next slide. At yung huli lamang po natin na update, yung pong Sinopharm, nag-apply na rin po ang DOH noong May 20 last week din po, and patapos na rin po yung ang evaluation ng mga experts natin sa data na nakuha natin. It seems to be very favorable. Meron na lang pong kaunting documents na isasubmit po ang DOH sa atin, and we believe that we will be able to also complete evaluation and issue an EUA for Sinopharm either towards the end of this week or early next week. Ang hinihintay na lang po natin na application as of now, yung sa Novavax. At mukhang malapit na rin po kasi nag-apply na rin po sa US FDA at saka sa India. Yun lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Salamat, Tony Domingo. It is now here, Carlo Bindigo. Maraming salamat. Mayang gabi, Mr. President, Senator Bongo at ating mga miyembro ng gabinete at sa mga kababayan natin. Mr. President, kasabay ng laban natin kontra COVID, siyempre yung laban natin kontra sa kagutuman at malnutrition, at pagdating sa problema ng gutom, kailangan marami po tayong napoproduce na pagkain. So ang report ko po mag-focus dito sa tinatawag nating Key Result Area number 2 ng iyong Task Force Zero Hunger, at ang KRA2 ay tungkol po sa food production. Next slide. Ang report po ng Department of Agriculture, ayan po sa National Rice Program po, ay nakapag-distribute na po ng mahigit 4,331,000 kilograms ng mga rice seeds, at nakapag-distribute na rin po ng 8,893,375 kilograms of fertilizer. Subalit meron pa tayong reserve for the year na 9,500,203 kilograms ng seeds, at meron din po tayong 25 seed storages. Pagdating naman po sa urban agriculture at gulayan sa barangay at paaralan, meron po tayong na-establish na 3,177 sites para sa gulayan sa paaralan, 2,367 sites para sa urban agriculture garden, at 430 sites para sa gulayan sa barangay at sa likod bahay o bakuran. Subalit meron din po tayong ilulunsad na iba pang mga gulayan sa paaralan, urban agriculture at gulayan sa barangay. Kasama natin ang mga 4Ps beneficiaries po natin, at maging dito sa NCR Plus, which is ang area of concentration natin, lalong-lalo na sa laban against COVID, pati yung laban against hunger, no, Mr. President. At dito naman sa Rural Development Program po natin, meron po tayong na construct at rehabilitate na 53 kilometers worth of farm-to-market roads na sub-projects po, and we have 32 enterprise sub-projects din po under this program. Sa Philippine Coconut Authority naman po, alam po natin isa sa mga marginalized farmers po natin ay ang mga coconut farmers. Kaya talagang isinusulong po natin yung intercropping para 2 or 3 crops po ang ating mga coconut farmers, at hindi lang sila dependent sa coconut. So meron po tayong 536.5 hectares na na-intercrop po natin ng mga coconut farms with banana, sweet potato, cassava, vegetable at corn. At na ini-incentivize po natin ang replanting ng mga coconuts
to replace yung old coconut trees po natin. Meron po tayong 1.878 million good seedlings na na-plant po sa field mismo, benefiting 15,680 farmers and covering 13,219 hectares. Yung Agricultural Training Institute naman po ay naka-establish ng 19 urban gardens in NCR at marami pa tayong gagawin sa NCR plus area na mga urban gardens, Mr. President. At meron din po tayong higit na 47,400 starter kits na na-distribute sa mga household beneficiaries po natin. Sa Department of Agrarian Reform, ito alam naman po natin, Mr. President, matagal mo talagang priority ito. Matagal ng priority ng ating mahal na Pangulo ito at sinusulong po talaga ito ng ating Department of Agrarian Reform. Ang registration po ng mga emancipation patents at Certificate of Land Ownership Award or CLOAS, 18,789 hectares benefiting 14,529 agrarian reform beneficiaries at nakapag-distribute na po kayo, Mr. President, together with the Department of Agrarian Reform ng EPs at CLOAS covering 40,407 hectares to 31,771 ARBs at hindi pa po tayo natatapos dito. Patuloy pa rin po ang distribution natin ng mga CLOAS at EPs. Kaya nga sa period ng January to March of this year, 8,729 hectares na po ang na-distribute sa 8,076 ARBs in this 3-month period lamang po, Mr. President. And again, as you mentioned, yung government-owned lands din po natin kasama dyan sa agricultural lands that are being covered for distribution under EO 75-2019. Pero hindi lamang po lupa ang binabahagi natin sa agrarian reform beneficiaries. Meron din po tayong training. Nakapag-provide po tayo ng training program sa 520,342 agrarian reform beneficiaries. Nakapagbigay tayo ng access to credit and microfinancing services sa 171,695 ARBs. And of course, technical, enterprise, farm support, and physical infrastructure sa mga ARB organizations po natin na 3,649. Huli na lang po, Mr. President, other initiatives po natin, meron po tayong ginawang MOU signing ng Department of Agriculture kasama ang Office of the President, Presidential Commission for Urban Poor para sa Food Caravan Program at yung pakikipag-tie up rin po natin sa private sector, ang Department of Agriculture at ang SM Development Corporation initiative para tuloy-tuloy yung implementation ng kadiwa ni Ani at Kita. Yun lang po, Mr. President, at marami pa pong iba. Pero for this purpose, ito na lamang muna. Thank you, Secretary Bendigo. Si Secretary Roque, I know that meron kang sabihin well, actually, sa tao. Iniisip ko po off the record na lang po dahil ayaw ko ng pasikatin. No? Pero unang-una po, ngayong nandito na po tayo sa bakuna, ating mga kritiko talagang hindi na tunggalin mo yata ang ano mo para mas maganda ang boses mo. Ang ating mga kritiko hindi na uubos talaga ang pagpupula. Bago dumating ang bakuna, tanong nila, nasaan ang bakuna? Nang dumating ang bakuna, bakit Chinese? Nang dumating ang ibang brand, bakit hindi pwede makapili? No? So talagang wala po talagang katapusan yan. Pero, pero I think ngayong napapakita natin na dumadami nang nagbabakuna, bigla naman nag-volunteer, gusto raw niyang umappear sa infomercial kasama kayo sa loob-loob ko. Matapos tayo siraan ng siraan, ngayong nagiging matagumpay ang ating vaccination, makikisama ngayon. No? Pero anyway, yan po yung decision ninyo. Pero ang sabi po ng ating Vice Presidente, nais po daw niya makasama kayo sa infomercial para sa vaccine confidence. Ang sabi ko po, I'm sure pag-aaralan ninyo kung anong kontribusyon na maibibigay ng partisipasyon ng ating Vice Presidente dahil alam naman po natin siya po ay isa sa pinakamaingay na kritiko sa lahat ng ating ginawa kasama dito sa vaccination. Although ang sabi po niya, fake news daw po yan, pero hindi isa-isa ko po lahat ng sinabi na niya tungkol sa ating mga vaccination program. Isa po yun. No? At yung pangalawa, nakalimutan ko na. But anyway, yung isang bagay po, I'll just discuss privately po. Pero hinahanda na po natin yung bagong infomercial na kasapi po kayo
para po sa vaccine confidence. At ito po ay sa tulong din ni Chairman Greg Garcia na siya ring gumawa po ng mask hugas iwas na kung saan kayo po yung concluding na nagsabi ng mask hugas iwas. Yun lang po, Mr. President. Merong isang, hindi ko na alam, nandiyan pala si Sal all along. Are you late or are you late? Hindi, Mr. President, kanina pa ako, mula nung nagsimula, nandito ako. It's your turn now to talk. What is your advice and what is your... Sususugan ko, Ginoong Pangulo, yung binanggit yung kanina, na naghahanap kayo ng isang krimen para maihain natin doon sa mga pasaway. Meron po, sapagkat sa ilalim ng Kodigo Penal, yung tinatawag na reckless imprudence. Kung halimbawa yung isang tao na naglumalabag sa mga protocol, alam niya na kung siya ay lumabag, ay meron ng probabilidad na kung hindi siya mahawaan, makakahawa siya kung meron siya. Alam niya po yun. Sapagkat isang taon na po natin paulit-ulit yung sinasabi natin. Yung kalakaran ng gano'n, either ikaw ay makahawa o ikaw ay mahahawaan. At kung ikaw ay lumabag, at ikay gumawa ng mga party, halimbawa, yung mga pagpupulong-pulong, nagkaroon kayo ng yung mga nangyari dyan sa Quezon City, may swimming, merong picnic, merong mga party. Sa tingin ko po, kung itong taong ito ay lumabag sa protocol at nagkataon na meron po siyang dalang virus at siya'y nakahawa at itong nahawaan niya ay nagkasakit, aba, kung depende ho, kung mild lamang, moderate, o severe. Kung ito po ay sabihin natin na ospital, pwede po nating i-demanda siya ng reckless imprudence resulting to, kung mababa lang yung injury niya, less serious injury. Kung medyo maselan, reckless imprudence resulting to serious injury. Kung mamatay, talagang tatamaan siya ng reckless imprudence resulting to homicide. Sapagkat alam niya na mapanganib, pero hindi niya inisip yun, talagang recklessly, kumbaga, kinapon niya yung pag-iingat sa hangin at tinuloy niya pa rin. At saka yung sinasabi niyo rin na itong barangay kapitan, tama po kayo dyan. Sinabi niyo na pwedeng may conspiracy sa buwatan. Pwede rin siyang makapasok doon. Kung nagkamatay, halimbawa, daming namatay, nahawaan, dahil doon sa violation na yun, pwede po na makasuhan sila. Kaya mga kababayan po natin, pinapaalalahanan mo natin na talagang napakahalaga na tayo po ay ipatupad natin yung maliit lang naman ang hinihingi ng ating pamahalaan sa kanila, Ginoong Pangulo, gaya ng paulit-ulit nyo at gaya rin ng paulit-ulit ko sa programang Counterpoint, na kung maaari tayo ay palagi magsuot ng mask, magsuot ng face shield, maghugas ng ating mga kamay, at tayo ay dumistansya. Wala naman pong ibang solusyon. Lahat naman ng mga bansa na matagumpay, na napapahinto nila ang pagkalat at paghawaan, yun naman ang ginagawa nila. Pero kung yun ay talagang sinasadya mong gawin, talagang papasok ka dun sa krimen na binabanggit sa kanina. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Yeah. Kita mo, totoo lang, I never really look into that. Dito ako sa dereliction of duty. Pati tama ka, I agree with you. Papasok yan. If you really think about it, kasi karayo really reckless imprudence yung pag-drive, but it does not only limit it to, it is that the law does not limit it into itong mga nakasagasaan, reckless imprudence resulting in homicide, may mamatay, reckless imprudence na nakasakit ng tao. But it could also apply to itong ganitong sitwasyon. Anything that is a wrongful act that would result to the detriment of the people of the community. Tama ka, I agree with you.
So, hindi ko na kailangan ng batas kasi sinasabi natin na yung mga yung mga local government should pass a law about this one so that it can be a kind of a punitive action. Pero so kompleto na ako. I have the two laws to rely on. And kung hindi, if you disagree, many would disagree, we can go to court and answer clear the issue. So, dalawa ito, dereliction of duty, huli ang barangay captain, pati itong iba, reckless imprudence. Kasi you'd never know that, hindi natin masabi na hindi naman na-swab lahat eh. But we will assume that because it is prohibited by government, there is something that must be considered wrong in kasi congregating, crowding, ito mga ganito. So, I said there is no way of telling in advance, but the fact that it is prohibited by government, meaning to say that there's really the real danger of contaminating people and the transmission of the COVID-19. So, I would say that mabutit na lang may magandang lalaki dito sa abogado na nagsasabi. Well, of course, you are the presidential legal advisor. So, it does not really surprise me and to everybody else, I hope. Kasi kayong abogado na presidential advisor nga, legal presidential advisor. So thank you for the input. So we are complete now. We are equipped with the law. We are equipped with the law to implement and to meet the challenges of this kind of things. Salamat at nasabi mo. So, alam mo, sa totoo lang, ang Pilipinas, hindi ako nagbubula, nakikinig ngayon. You would be very, very lucky ang Pilipino kung nandyan ka. You know the law, and practical way, and many times you suggested kung ano ang gawin para madalian na walang sabit. At nagpapasalamat ako sa iyo for your services. It would, I said, it would be good for the people of the Philippines to consider you one day. Huwag ninyong kalimutan si Sal. Maraming naitulong yan sa atin. Legally, kita mo yan, binigay niya. Nagkulang ako ng isa, how to deal with yung mga tao. But I said, forcing my hand into it, I hold the barangay captain responsible. Beginning, again, I will repeat, going back, I will hold the barangay captain liable for all of these things. Trabaho nila yan eh. But consider nga persons in authority. Who are the persons in authority? Kukunti lang. The mayor, hindi pa nga ang gobernador eh. The mayor, kasi siya talaga ang bahala sa syudad niya. Then you have the barangay captains who also a person in authority, at ang isa pa, lahat ng maestra. Kaya sinadya yan so that people will not abuse teachers and protect them from harassment and everything. The law made it clear na itong mga maestra, lahat yan sila. From grade 1 they are persons in authority because they have the job of creating the minds of our young people. Yan ang totoo dyan. Kukunti lang yung persons in authority. Wala. Ang cabinet members are not persons in authority. They are my agents of a person on authority. Ang police is not a person on authority. They are agents of persons of authority by the President. Pero yung batas talaga, sinadya ng mga lawmakers yan to make the job more profound and so that at least they realize itong mga barangay captains of their solemn duty to keep
order, law and order in their barangays. So, wala naman siguro. Everybody has had their chance to talk. Wala man akong maisip na iba. Except to say again that huwag kayong mamili ng bakuna. They are all good. Sabi ninyo, efficacy, latest report ng I think it was Indonesia, they reported that 98% effective. Kaya tayo, we are safe. But we are not as safe if we do not wear the mask. Importante yung mask, just for anything. So, sana ho, sundin ninyo yan. Beginning tonight, the Secretary of the DILG is here. The police is under him. I'm sure that he will give the order. Hindi naman ako direkta sa police I act through cabinet members. So, ang DILG is under, the police is under the DILG. So, siya na ang request ko nga gawain natin to. I suggest that itong gawain natin kagaya ngayon, and he will pass that order on to the down the line. For the cabinet member down the line. Agriculture, ganun rin. Ganun rin kay Secretary Roque. Kung anong sabihin ko na sentimento ko, sabihin niya. Then si DND, kung ano kung gusto ko dyan sa mga sundalo, hindi ako magdiretso sa kanila. I call the DND Secretary Lorenzana to do the things that hindi ako pwedeng magdiretso. Marami akong trabaho. So, health kay Secretary Doque, dyan ako sa kanya trim. I cannot be a Secretary of Health at the same time President. Just impossible. You will not be able to do the job. The function of the cabinet member is really that the President cannot attend to all the problems and all matters that would need my attention, urgent or not. So I act through cabinet members. If it's about the military, the armed forces, Lorenzana. If it's about police matters, si Anyo. And health, si Secretary Doque. That is how it works. That yung parang pinaka-chief of staff ng cabinet is the executive secretary. Siya yung pinaka atas. Hindi naman pinaka-taas, but he's the little president. Doon ako sa kanya naghingi ng input kung ano ang nangyari. He's supposed to know everything. So that is how government works. At mabutit na intindihan ninyo yan para you'd be guided accordingly and do the right things only, avoiding the wrongs. Maraming salamat po sa inyong lahat.